Bali maayos naman po ang buhay ko noon sa aming probinsya. Kahit mahirap, ay nagagawa pa rin naman naming maging masaya. At kahit minsan, ay hindi naman namin naranasang sumala sa pagkain o yung tinatawag na mag-ios. Dahil parehong masipag ang mga magulang namin at tumutulong din kami ng kuya ko sa lahat nilang mga gawain. Pero sadyang may mga taong masasabi ko na likas na masama. Dahil biktima rin ako ng mga pang-aapi sa aming paaralan. Hindi ko nga alam kung bakit nila ako pinagdidiskitaan. Nasa dinami-dami naman namin sa paaralan, bakit ako pa ang kanilang napili? Marami silang mga ginagawang hindi maganda sa akin, lalong-lalo na yung mataba kong kaklase na anak pa naman ng isang guro sa paaralan namin. Naturingan na teacher ang nanay nito pero mukhang hindi yata napalaki ng tama. Marahil ay sunod sa layaw kung kaya lumaking ganon. At wala itong pakundangan kung magbiro sa akin kasi hodang masaktan ako. Basta ang mahalaga sa kanya ay mapatawa niya ang mga kaklase namin. Pero ako naman ang ginagamit niyang katatawanan. Natatandaan ko pa yung una nilang ginawa sa akin noon. Recess namin noong mga oras na yon at may ibinibentang binatog sa Bilao. Nilagyan nila ng binatog ang upuan ko nang hindi ko nalalaman dahil ginawa nila iyon nung mag-CR kami. At pagbalik ko ay akin nga iyong naupuan. Nakisuyo sa akin yung mataba naming kaklase na si Greg. Nakunin ko raw yung notebook niya na nakita ko namang sinadya niyang ihagis. Yun pala ay para mapilitan akong tumayo. At bigla nga silang nagtawanan nang makita nilang puno ng binatog yung likurang bahagi ng shirt ko. Pero dahil sa hindi naman ako nasaktan, kung kaya hinayaan ko lang. Akin na lang pinagpag at inalis yun. Pagkatapos ay bumalik na ako sa aking upuan. Minsan naman nagtaka ako kung bakit tila biglang bumigat yata yung aking bag. At nang akin iyong tingnan ay nalaman ko nilagyan pala nila ng mga bunot at lata ng floor wax. Kung kaya ang bigat. At ang hindi ko makakalimutang ginawa nila sa akin ay nang minsang nakaupo ako sa mahabang upuan. Nang bigla na lang nila akong tinabihan at pagkatapos ay bumuelo itong si Greg at binangga yung kaklase namin na nasa kabilang dulo. At dahil sa lakas noon ay tumilapon ako at nauntog sa kanto ng baitang ng hagdan. Naramdaman kong agad akong nahilo at naamoy ko yung lansa ng dugo. Pumutok ang ulo ko noon at wala man lang tumulong sa akin ni isa. Hinubad ko yung aking damit at siyang itinapal sa dumudugo kong ulo. Hindi na ako bumalik sa silid-aralan namin at umuwi na ako. Marami pa silang mga ginawa sa akin na masama at ilan lamang yung mga nabanggit ko. Pero mula noon ay hindi na talaga ako pumasok pa. Pinakuha ko na lang sa kuya ko yung aking mga gamit at hindi na ako nagpakita sa aming paaralan. Hindi na rin naman nagreklamo pa ang mga magulang ko dahil mga tahimik din silang tao at ayaw nila ng gulo. Hindi sila mahilig sa mga diskusyon at mga pagtatalo. Hanggat maaari nga ay iniiwasan talaga nila ito. Ibinuhos ko na lang noon yung oras at panahon ko sa pagtulong sa mga magulang namin. Nagsikap ako at talagang nagsipag. Sinabi ko sa aking sarili noon na wala namang problema sa akin kung hindi ako makapagtapos. Dahil simple lang naman ang pangarap ko sa buhay.
makakain lang sa bawat araw at makapamuhay ng tahimik at payapa ay ayos na sa akin. Pero yung simple kong pangarap at planong iyon ay biglang nagbago. Nang mabalitaan na lang namin isang araw na nasaksak ang tatay namin at sa kasawiang palad ay agad itong binawian ng buhay. Sinubukan pa umanong isugod ito ng ilan sa mga kababaryo namin na nakakita sa pangyayari pero hindi na ito umabot pang buhay sa ospital. Ang layo din kasi ng paggamutan sa amin noon na masasabi kong walang kakwenta-kwenta yung pagkamatay ng tatay namin. Nabunga lang iyon ng kayabangan nung taga sa amin na ang tingin yata sa kanilang mga sarili ay siyang mga mayayaman at hari sa aming baryo, na ang baba ng kanilang tingin sa mag-anak namin hamak lang at kanilang minamaliit. Tumanggi lang daw noon ang tatay ko sa tagay, pero niyaya pa rin nila ito. Ngunit nagdahilan naman ang tatay ko at sinabing marami pa siyang gagawin sa amin kung kaya sa ibang araw na lang. Yun lang umano ang naging dahilan noon, na ang naging dating naman sa mayabang naming kababaryo ay nabastos daw siya at napahiya sa kanyang mga kumpare at kainuman. At yung pagkamatay na yun ng tatay ko ay isa sa maituturing kong matinding dagok sa buhay namin. Nagsimula ng mag-iba noon yung aking pananaw. Yung galit na nararamdaman ko noon sa mga tao ay lalo pang naragdagan dahil sa nangyaring iyon. Halos ayaw ko na ngang makipag-usap pa noon sa mga tao. Kapag niyayaya nga akong magpunta nila nanay sa bayan, ay tumatanggi talaga ako. Naging mailap na ako sa mga tao at talagang nangilab. Pero hindi pa dito natapos yung mga kaapihang naranasan ko at ng aking pong pamilya. Dahil lang minsang galing ako sa aming bukid, ay nadatnang kong wala sa bahay namin si nanay. At nang tanungin ko si kuya, ay medyo nagatubili pa ito magsabi sa akin. Pero nung huli, ay sinabi din niya matapos ko siyang pilitin. Nalaman ko na nagpunta pala si nanay sa ibaba dahil nais makipag-areglo nung sumaksak at nakapatay kay tatay. Labag man sa kalooban ko yung ginawa ni nanay na pakikipagkita at pakikipag-usap dun sa lalaki, ay wala na rin akong nagawa. Yun ang kanyang naging desisyon kung kaya iginalang ko. Sabi ko pa noon sa aking sarili. Pero parang langgam na lang yata talaga ang tingin nila sa amin. Dahil pag uwi ng nanay namin ay umiiyak ito. Mugto ang kanyang mga mata at napansin kong may punit ang kanyang pangitaas na damit, maging yung kanyang palda. At pagkakita niya sa amin ay napahagulgol ito at niyakap kami. Nalaman namin na matapos niyang tanggihan yung perang iniaalok ng tao na nakadisgrasya sa tatay namin, ay pinagnasaan naman siya nito at persahang isinagawa yung masama niyang pita. Nagwala kami kapwa ni kuya sa galit dahil sa nangyari. Pareho kaming kumuha ng itak at gusto na naming sugurin yung gumawa ng kahalayan na yon sa nanay namin. Pero nagmakaawa sa amin si nanay at sinabing ayaw na niyang mawalan ng mahal sa buhay. Amin na lang daw ipaubaya ang lahat sa itaas. Sinabi pa niya sa amin na makakahanap din iyon ng kanyang katapat. Huwag daw naming dungisan ang aming mga kamay at pagkatao. Tumimo at talagang tumago sa puso ko ang lahat ng katagang sinabi sa amin ni nanay noong mga oras na iyon.
Pero bakit hindi pa rin mawala ang galit na nararamdaman ko? Dahil una ay ang tatay namin. Pagkatapos ay nagawa pa niyang lapastangan ang nanay naman namin. Pinagbigyan ko si nanay nung oras na yon, pero hindi ko na talaga mapapalampas iyon. Hindi na ako makapapayag pa na basta ko na lang babaliwalain yon. Nang sumunod na araw, bago pa pumutok ang bukang liwayway, ay umalis na ako ng bahay. Natatandaan ko kasi yung ikinuwento minsan sa akin ni tatay at naniniwala ako sa kanya. Kung kaya akin iyong pupuntahan. Yun ang naisip kong paraan para makabawi at makapagiganti sa lahat ng mga kaapihan namin. Hindi ko na mabilang kung ilang ilog at batis na yung nadaanan ko. Hindi ko na rin alam kung gaano na ako kalayo sa amin noong mga sandaling iyon nang maisipan ko magpahinga na muna. At medyo nagdadalawang isip na rin ako noon kung itutuloy ko pa. Pero kapag aking naiisip yung mga nangyari sa amin, ay nabubuhayan ako ng loob. Iyon yung nagpapalakas sa akin. Kaya nang makapagpahinga na akong sandali, ay nagpatuloy na ako. Lumakad akong muli. Kahit tirik na tirik ang araw, ay sumiki ako. Basang-basa na nga noon ang damit ko dahil sa pawis na talaga namang tumatagaktak dahil sa tindi ng init. Naninigas na rin yung mga binti ko, pero sige lang at tiniis ko pa rin. Hanggang sa narating ko na yung sinasabing lawa ni tatay sa kanyang kwento. At tamang-tama yung pagkakalarawan niya doon sa lugar. Napakaganda noon. Na animoy, may pinakapintuan na 2 puno na magkatapat sila at sa bandang itaas ay nagpang-abot at nakapulupot sa isa't isa. Dumaan ako doon at dumiretso ako sa may lawa para sana maghilamos at uminom na rin ng tubig. Pero nang nakayuko na ako, ay bigla akong nakakita ng mga paang papalapit sa akin. Kung kaya, agad akong napatingala. At napatras ako dahil sa kakaibang ayos nito. Agad niya akong tinanong kung sino ako at kung ano ang ginagawa ko doon sa lugar na yon. Sinagot ko namang lahat ng tanong niya at sinabi ko rin ang aking pakay. Bigla itong tumalikod at tinanong na naman ako kung bakit. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo. Sinabi kong nais kong magiganti. Pero hindi ko raw nauunawaan yung mga sinasabi ko at nais kong mangyari. Panandalian akong napaisip sa sinabi niya, pero desidido na talaga ako. Kung kaya sinabi ko sa matanda na malinaw sa akin at aking nauunawaan kung ano ang talagang gusto ko. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya at doon na raw ako uminom sa kanila. Ilang minuto din kami naglakad hanggang sa may nakita na akong mga kabahayan. Iilan lamang iyon na nakatayong magkakalapit. At napansin ko mula sa malayo na abalang-abala ang mga tao roon. Pero nang mapansin nila ang aming pagdating, ay biglang napahinto ang mga ito at kanila talagang itinigil ang mga ginagawa. At nagulat ako sa ilang kalalakihang walang suot na pang-itaas na biglang humilera sa may gilid namin ng matanda. Nakapwa sila may mga hawak na matatalas na itak. At kanila akong tinitigan ng masama. Di nagtagal ay nagsalita na rin yung matanda at kanya akong ipinakilala sa kanilang lahat. Sinabi niya sa kanila na makakasama nila ako
pagkat duro na ko sa kanila ng ilang araw. Nakita kong parang natakam yung mga kababaihan na kanilang pinagsaliko ang mga palad at kanila pang inilabas ang mga dila at dinilaan ang kanilang mga labi. Biglang sumigaw ang matanda na itinuro pa niya ang mga ito. Tandang-tanda ko pa yung kanyang sinabi. Sabi niya, huwag daw silang magkakamali. Dahil ang nasa kanilang harapan na ang tinutukoy niya ay ako ay hindi umano isang pagkain. Naroon daw ako para maging kabahagi nila. Naramdaman ko at napansin yung kanilang takot sa matanda. Matapos nitong magsalita at balaan sila. Pero hindi maiaalis sa aking isipan na baka malagay ako sa peligro. Pagkat hindi sila mga karaniwang tao, base na rin sa kwento ni tatay. At napatunayan ko ito ay totoo dahil na rin sa binitiwang mga pananalita ng matanda. Pero yun lang kasi ang nalalaman kong paraan. Tanging iyon lang ang naisip ko na tangi doon ay wala nang iba. Kanino naman ako pupunta? Sino ang hihingan ko ng tulong? Habang naglalakad kami ng matanda papunta sa isang bahay, ay bigla niya akong tinanong at nalungkot ako dahil kinakamusta niya ang aking ama. Hindi ako kaagad nakasagot. Sinabi ko sa kanyang patay na ito. Nagulat siya sa kanyang narinig mula sa akin, lalo na nang sabihin kong ito ay pinatay. Kaya sunod-sunod ang naging pagtatanong niya, kailan daw at kung paano. Itinanong din niya kung sino ang pumatay. Pero hindi ko na sinagot ang lahat ng mga katanungan niya. Sinabi ko sa matanda na kaya nga ako naroon upang magiganti. At ang ipagiganti ko ay ang ginawang pagpatay sa aking tatay. Napansin kong tatango-tango ito na naisip kong magandang sinyalis iyon. Pagkat palatandaan iyon na kanyang naunawaan lahat ng aking sinabi. Naunawaan din niya yung aking nararamdaman. Pagpasok namin sa bahay niya, ay sinabihan niya ako maupo na muna pagkat may kukunin lamang siya. Pagbalik nito, ay kumuha siya ng baso at agad niya iyong sinalinan. At alam niyo na marahil kung ano iyon. Bigla akong naalala nung pumutok yung ulo ko dahil sa malansang amoy noon. Sinabi niyang inumin ko iyon pagka iyon umano ang unang paraan sa daraanan kong proseso. At pinilit niya akong ubusin iyon. Sinabi pa niya sa akin na mapala daw ako pagkat marami ang mga nasa labas ng kanyang bahay ang gustong-gusto makaatikim at makainom muli noon. Dahil sa iyon ay hahanap-hanapin mo talaga kapag iyon ang natikman. Nasabi pa nung matanda, kakaunti na lamang iyon sa kanyang lalagyan. Espesyal umano iyon at hindi basta-basta lamang at pangkaraniwang dugo. Hindi ko naman na inalam pa kung dugo iyon ng ano o nino. Nang mga sumunod na araw ay tinuruan niya ako at ginabayan sa mga dapat kong gawin bago pa ako maging isang ganap na aswang at kapag ako ay aswang na. Isang gabi, habang natutulog ako sa itinalaga niyang kwarto ko, ay nagulat na lang akong bigla nang may lumusot na ulo dun sa may dingding. Nabigla talaga ako pagkat nakapagpalit na ito ng anyo at naglalaway na gusto na talaga akong sakmalin. Pero bigla na lang itong napaatras na parang natakot.
Hindi. Para itong nandiri. At may naramdaman ako sa aking bibig, partikular na sa aking gilagid. At nang aking hawakan iyon, ay nasalat ko ang dalawang matutulis ng ngipin sa magsinggilid. Araw-araw ay may pinapakain sa akin yung matanda. At nararamdaman ko yung unti-unting pagbabago sa aking katawan. Kakaiba din yung aking pakiramdam. Hanggang sa dumating na yung oras para itaos na yung seremonya. Natapos ko na lahat ng pagsasanay at pagsusulit. Kauri na nila ako. At nagpasalamat ako sa matanda. Sinabi kong babalik din ako kaagad sa oras na magawa ko na yung aking misyon. Pag-alis ko sa kanilang nayon ay wala akong sinayang na sandali. Pinuntahan ko na kaagad yung mayabang naming kababaryo. At tamang-tama dahil naabutan ko itong nakikipag-inuman doon sa labas ng kanilang bahay sa may maliit na kubo. Pinagmamasdan ko siya noon mula sa isang mataas na puno. At bigla akong umusok sa galit nang marinig kong tila ipinagmamalaki pa nito yung kanyang ginawa sa mga magulang namin doon sa kanyang mga kumpare at kainuman na nagtatawanan pa silang lahat. Pero pinigilan ko pa rin ang aking sarili. Naghintay ako ng tamang pagkakataon at naging matyaga ako. Pero paulit-ulit ang ginagawa nitong pagyayabang. At kahit sinasaway na ito ng kanyang asawa sa pagsasalita ng kung ano-ano, ay ayaw pa rin talaga nitong magpaawan. Kaya naisipan kong iwan na muna ito. Sinabi ko sa aking sarili na dahil sa espesyal siya, kung kaya akin na lamang siyang babalikan. Pinuntahan ko yung kaklase ko noon na paboritong-paborito ako. Paborito akong gawa ng masama. At nagulat ako nang akin itong makita. Pagkat para itong mas lalo pang lumaki. Na para bang wala na yatang alam na gawin kundi ang kumain. At tila pumapabor sa akin ang pagkakataon dahil hindi na niya ako pinahirapan. Pagkatapos itong kumain ay biglang nagpaalam sa mga kasama niya sa bahay at sinabing pupunta raw sa kanyang mga kaibigan. Kaya akin lang siyang minatyagan at sinundan. At nang nakalayo na ito mula sa kanilang bahay, ay agad ko na itong sinunggaban. Gulat na gulat siya nang bumagsak kaming dalawa sa lupa. Lalo na nang makita niya kung ano ang dumapo sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagtumba. At para hindi na ito makalikha pa ng kahit anumang ingay, ay kaagad ko nang dinukot ang tila nito at akin yung hinila. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagkabigla. Pinuntiriya ko ang kanyang leeg na habang ginagawa ko yon ay paulit-ulit kong binibigkas ang pangalan naming dalawa na magkasunod. At natuwa ako sa laki ng kanyang tiyan, kung kaya akin siyang inoperahan ng walang anesthesia. Biniyak ko iyon habang sinasabi ko na kaya ko ginagawa iyon pagkat kailangan. Dahil hindi normal ang kanyang dinadala na hindi makakalabas ang malalaki niyang dumi na namuo dahil sa kanyang katakawan. At di ko alam kung kanya pa rin ako naririnig noong mga oras na iyon. Pero nakaramdam kasi ako ng kasiyahan na habang ginagawa ko yun sa kanya, ay patuloy ko rin siyang kinakausap. At isa-isa ko nang hinila ang mga itinatago niya
sa malaki niyang tiyan. Nagtilamsikan ang mainit na dugo sa aking muka, na may hatid naman iyon na kaginhawaan sa akin. Pero sa totoo lang, ay hindi ko na pinag-aksayan pa ng oras na kainin ng mga iyon, dahil wala naman talaga akong balak. Matapos iyon ay binalikan ko na yung mayabang naming kababaryo. Malaki ang kasalanan nito sa pamilya namin. Pagdating ko doon ay nataon naman nakatatapos lamang nila at nagliligpit na siya. Kaya wala na akong sinayang pa na sandali. Mabilis ko nang dinaluong ito. At dala ng kalasingan ay mabilis ko lang siyang napatumba. At hindi ko na talaga pinaporma pa. Naririnig ko pa nga noon yung boses ng kanyang asawa na tinatawag siya. Tinatanong siya nito kung papasok na raw ba ito ng kanilang bahay. Pero hindi ko na iyon masyado pang pinansin, dahil abala ko sa aking ginagawa. Napinuntirya ko kaagad dito sa leeg kung kaya hindi na nakalikha pa ng tunog. Iyon na ang pinakahintay kong sandali, at hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman kong kagalakan ng mga oras na iyon. At di nagtagal ay itinaas ko na yung mga mahalaga niyang organo. Tanda na nagtagumpay ako. Pero kasunod noon ay yung malakas na sigaw naman ng kanyang asawa. Makailang ulit ko pang pinuntirya ang dibdib nito, pagkat alam ko namang hindi rin basta-basta makakalapit ang kanyang asawa, pagkat naramdaman ko kaagad ang matinding takot nito. At kung sakali mang maglakas ito ng loob, ay hindi ako magdadalawang isip na isunod ito sa kanya. At nang makontento na ako, ay tsaka ko yun iniwan. Na bago ako tuluyang umalis, ay tingnan ko pa ang nagkalasog-lasog na katawan nito. At humanga ako sa aking sarili, dahil sa maganda ang kinalabasan ng aking obra. Matapos kong maisagawa ang aking misyon, ay hindi rin ako nakabalik kaagad doon sa lugar ng matanda. Hindi na rin ako nagpakita pa sa amin, pagkat ayokong makita nila ang kalagayan ko. Ayoko rin silang madamay, pagkat kumalat na kasi sa baryo namin ang ukol sa aswang umano na gumagala at may dalawa ng pinatay, kung saan ako napadpad, hanggang sa ilang beses akong tumawid ng dagat. Iba-ibang trabaho din ang napasukan ko, dahil nahihirapan akong itubli ang totoong ako. Dahil habang tumatagal ay lumulubha ang pagnanasa ko sa sariwang dugo at karne, hanggang sa nakilala ko si Marisa. At kahit anong pigil ko sa aking sarili, ay hindi ko mapaglabanan yung nararamdaman ko para sa kanya. Niligawan ko siya, at nung huli ay nagpasya na kaming magsama. Nung 9 na buwan na ang kanyang tiyan at malapit ng isilang yung panganay naming anak, ay biglang nagpakita sa aking panaginip yung matanda. Sinabi niya sa aking panaginip na kahit anong mangyari ay babalik at babalik ako sa kanya, at malapit na raw kami magkita. Hindi ko naman masyadong binigyan iyon ng kaukulang pansin, dahil naisip kong marahil ay dala lang iyon ang lagi kong pag-iisip tungkol sa kanya at sa binitawan kong pangako. Hanggang sa magsilang na ang aking asawa ng isang malusog na lalaki. Tuwang-tuwa ako noon na wala akong mapagsidlan ng aking kasiyahan. Pero panandalian lamang pala ang lahat ng iyon. Dahil ang 3 araw matapos na ipanganak ang panganay naming anak, ay bigla akong sinumpong, at kakaiba iyon.
Noon ko pa lamang iyon naranasan na nawala talaga ako sa aking sarili at nawalan pa ako ng malay. Nang magising ako ay talagang nanlumo ako sa aking nasumpungan. Halos hindi pa nga ako makapaniwala. Naisip ko pa nga na pinasok kami ng mga masasamang loob, na baka nilooban kami. Dahil nakita kong tuguan kapwa ang aking mag-ina at nagkalat ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nagkalat din ang napakaraming dugo. At bigla kong naalala yung nangyari sa akin bago pa ako nawala ng malay. At nang kapain ko ang aking mukha at bibig, ay nakita ko ang napakaraming dugo. Ganon din sa mga kamay, braso at dibdib. Napaupo ako at talagang nanghina. Napaluha na lamang ako. Inilibing ko yung aking mag-ina at agad na nilisan yung tinitira namin. Bumalik ako sa aming probinsya at pinuntahan ko yung matanda. Yun pala ang ibig niyang sabihin sa aking panaginip. At totoo pala yun. Nagkita nga kami muli at ipinaliwanag niya sa akin na kaya niya ako tinatanong noon kung nauunawaan ko ba yung mga sinasabi ko at gusto ko mangyari. At kaya niya pala ako pinaalalahanan noon na huwag umibig sa karaniwang tao dahil ang mga katulad ko ay kinakailangang mag-alay ng 8 buhay. Yun umano ang aming tungkulin at panata at napabilang ang mag-ina ko na yun pala ang pinakakapalit ng lahat ng iyon. Sa ngayon ay nagagawa ko ng mapigilan ang aking sarili at kahit paano ay nakakapamuhay na ako ng matiwasay. Matagal ko na rin natapos yung aking tungkulin. Ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang-wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang pinapagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian.
At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagay ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitik na hitik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok at naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Ang kasabay noon ay yung pagtagilid nito, sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung 2 nakadabang gulong ng jeep at isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahe ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapabulkanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan. Pagkat sino pa naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang 2 gulong. Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niya maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo, na wala siyang kaalam-alam na napakalayo pala ng kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Ron. At tinanong din siya nito kung sigurado pa raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin iyanda ang kanilang mga bagay at maglalakad na rin. Itong iba nga ay nauna na, lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng telebisyon na pinahap. Noong una, ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya nakikita yung pagod at kahit pawisan na siya at basa na ang damit. Nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya. Dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasan na ang mga halaman at talay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaibay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nila sa bundok dumaan.
Alam naman nila ang daan. Pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang, ay matagal-tagal na rin iyon. Kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad. Hanggang sa magsalita na muli si Rod at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo. Dahil ilang sandali na lang ay patilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganun-ganun kasi ang kanilang mga kasuotan, katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magpupukit. Ganun yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila. At laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya noong mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali nang makita nila ang itsura ng mga ito ay mabilis na silang nagtatakbo, na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ipinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ang sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahin naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang na paulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanyang lengguwahe na huwag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na umahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila. At napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito. Naanimoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may tinukot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak.
Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Inasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong napaigtad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikhang ingay nito at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha na gusto talaga nilang sukuri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila. Dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan. Kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril. Kung kaya naisipan nilang pumunta sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang pinatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi. Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga at wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan at lubang malayo pa ang kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasabit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari sa amin nung kasalukuyan kong ipinagbubuntis yung panganay naming anak. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at graduating na nang makilala ko si Mon. Graduating student din siya sa university na pinapasukan ko sa Shaw Boulevard. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Mon at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Pagdating naman sa pisikal niyang katangian ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Matangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon ay bagay na bagay rin kaming dalawa. Noong pasimula ay naging maayos naman ang lahat sa amin ni Mon. Yun nga lang ay natukso kaming pareho na gawin ang isang bagay
na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Kaya sa madalas naming paglabas ay nagtunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi naagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila sa akin, na lahat daw ay kanilang ginagawa na ibigay lamang lahat ng pangangailangan ko, lalong-lalo na sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anumang uso noong mga panahong iyon ay talagang mayroon ako. Kaya ganun na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Mon at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi daw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko mano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Mon na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang muna pareho hanggang sa makapanganak ako. Ang gusto nga sana niya ay iwan ako dun sa kanyang mga magulang. Bali ihatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasyahan namin ay pareho na lang muna kaming huminto. Nang dumating kami sa probinsya ni Lamon ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid, dahil nakapagsabi na siya sa kanila na ipagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaligtaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa ang kanilang magagawa, gayong nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako, sir, sa kanilang pamilya. At mabilis ko pa nga nakapalagayang loob ang mga kaanak niya. Masaya sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinapakita sa akin, kung kaya napanatag din ako. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang karanasan doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw, naiwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Mon sa mga magulang niya doon sa bukid, habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila, kung kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganon ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Mon na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman, napatapos na ako sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Mon. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo.
Ganun kasi ang nakagawian niya. O kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay. Pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko rin ito makita doon. Bigla akong kinilabutan. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay doon sa may bakuran para tingnan kung naroon siya. Pero wala. At nagulat ako nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim na para bang may sinisilip doon sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng kanilang bahay. Ang kalahati kasi paitaas ay yari lamang sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon. At hindi iyon pag-aari ni Lamon. Na nung mga oras na iyon, ang kanilang aso ay kasakasama nila doon sa bukid. Nang biglang lumingon ang aso, nang maramdaman niya ako, nakapatakbo ako dahil sa nakita kong nakakatakot na itsura nito. May kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismo iyon ay masasabi kong hindi talaga iyon pangkaraniwang aso lamang. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis akong nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kaba ko noon. Naramdaman ko pa ngang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakikiramdam hanggang sa marinig ko ang boses ni Lamon at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa sa sarili ko noon na buti naman at napaaga sila ng uwi. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang nakapasigaw na ako ng ubod lakas. Nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Automatiko nang kumilos ang mga kamay ko. Wala nang isip-isip pa. At agad kong isinara na muli yung pinto. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Bigla pang naputol noon yung pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ng biyanan kong babae at pinabubuksan sa akin ang pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Mon at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Sumagot ako at sinabing kung siya talaga yan ay sabihin niya sa akin yung petsa ng una naming pagkakakilala. Nakakapinging katahimikan ang sumunod. Wala akong narinig na sagot mula sa labas. Lumipas pa ang halos 10 minuto na naroon lang ako sa may likod ng pinto at patuloy na nakikiramdam. Dumadagundong sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako. Nanuyo yung lalamunan ko sa sobrang takot. Hanggang sa narinig kong muli ang boses ni Mon at ng mga biyanang ko. Nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay.
Pinabuksan nila sa akin yung pinto. Pero sa halip na sumunod, ay muli kong tinanong si Mon kung kailan kami una nagkakilala. Mabilis naman itong sumagot at sinabing araw ng kalayaan, June 12. Naroon kasi kami sa school noon, hindi para pumasok, kundi para dumalo sa isang programa ng pagtatanghal para sa nasabing okasyon. Dahil sa narinig ko, ay mabilis ko nang binuksan ang pinto, pagkat naisiguro ko na sila na ang nasa labas, Simon at ang kanyang mga magulang. Pagbukas ng pinto ay bakas sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa kanya at napaiyak. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na pag-isipan nila ako ng hindi maganda kesa ang mag-alala pa sila para sa akin. Pero pinilit nila akong magtapat. Kung kaya, ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan, ay lubanga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak na ipinagbubuntis ko noong mga panahon iyon. Kinagabihan ay pinaramdaman pa kami ng mga pinaghihinalaan naming aswang. Kaya nang sumunod na araw ay muli silang nag-usap-usap. Narinig ko sa kanila na mayroong nagbabalak sa amin ng anak ko ng masama. Kaya napagkasunduan nila noon na ilayo na muna kami. Dinala nila kami sa kapatid ng nanay ni Mon doon sa bayan. Tamang-tama naman na bakante ang pinapaupa nitong bahay doon. Hindi na muling naulit pa ang pangyayari na iyon hanggang sa maisilang ko ang aming panganay na anak. At iyan po, Sir PB, ang nakakatakot kong karanasan na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa sa aking alaala na mayroon palang mga tao na may kakayahang makapanggaya na sabi ng mga biyanang ko ay mula sa angkan ng mga aswang.